Ang cryptocurrency ay digital assets o virtual currency. Nagmula ito sa ideolohiya ng mga cypherpunks, ang mga taong nagsusulong sa cryptography para sa privacy at security. Ang pinakaunang cryptocurrency ay lumabas noong 2009 at ito'y tinawag na Bitcoin. It's a libertarian movement. It's a by the people, for the people, get away from big government. Kumpara sa traditional na assets katulad ng fiat o ng gold, ang sistema nito ay hindi nakadepende sa traditional banking system at government bodies. Bagkus, ang pundasyon na ginagalawan nito ay mula sa konsepto ng decentralization, blockchain technology at cryptography. Ang mga itong solusyon ng mga cypherpunks sa ika nga nila'y flaws na dala ng traditional monetary system. Isa na rito ang inflation. Sa nakalipas na 100 taon ay patuloy na humihina ang purchasing power ng fiat tulad ng dollar. Kung ang $1 noon ay sapat na para sa 30 pieces na Hershey's chocolate, isang McDonald's coffee na lamang ang value nito ngayon. Ang pagkakaroon ng inflationary nature ay isang rason kung bakit tinatratong mahinang store of value ang fiat currencies. Halos karamihan kasi ng cryptocurrencies ay deflationary katulad ng Bitcoin. May fixed supply kasi ang Bitcoin na 21 million at ang inire-release na Bitcoin ay unti-unti pang nababawasan kada 4 na taon dahil sa Bitcoin halving. Ang kontroladong takbo ng supply ni Bitcoin ay malaking factor kaya ito ay tinatratong maayos na store of value dahil kumpara sa fiat currencies, habang tumatagal ay inclining ang value ng presyo ni Bitcoin. Blockchain technology naman ang solusyon sa issue ng transparency at tampering. Bawat isang miyembro sa network ay mayroong access mula sa kauna-unahan hanggang sa kasalukuyang transactions. Ang blockchain ay parang isang digital record book at bawat transaction ay masusing vina-validate ng bawat miyembro. Sa tradisyonal na sistema, isang entity lamang ang may authority habang dito ay mayroong equal authority ang lahat ng miyembro. Dahil dito ay agad na nalalaman kung mayroong tampering ng mga data at fraud mula sa mga malicious actors. Isa pang binigyan din ng mga cypherpunks ay ang cryptography. Ang cryptography ay isang branch ng mathematics para sa encryption at decryption ng data. Sa traditional na paraan, ang bawat isa ay kailangan mag-provide ng mga detailed at private information. Ang breach of privacy ay tiningnan bilang isang risk kaya sa halip na private informations, private key, public key, at digital signatures ang gamit para sa mga transactions. Binigyan din kasi ng mga ito ang anonymity upang maprevensyonan ang tracking at profiling sa mga transactions. Dahil sa mga konseptong ito ay naging malaking hakbang ang cryptocurrency para sa modernong financial landscape. Sa isang banda ay mukhang mga simpleng online coins lamang ang cryptocurrencies. Ngunit kung titingnan mabuti, ito ay isang digital asset na may malalim at detalyadong structure. Simula kay Bitcoin ay tinatayang nasa 9,000 na ang kabuuang cryptocurrencies at ang bawat isa ay may iba't ibang gamit na patuloy na ina-adapt sa iba't ibang bagay. Ngunit kahit malayo pa man ang cryptocurrency sa traditional na sistema, hindi mawawala ang mga risk na dala ng cryptocurrencies. As it tries to become more widely accepted and legitimate, crime is still weighing on the crypto industry. $15 billion in a single day. Roughly $4 billion in illicit crypto transfers. All hell is once again breaking out in the crypto world. Dark web services, North Korean heists, scams, and Ponzi schemes. Regulated Wild West, and it will go on and on and on. Kaya naman skeptical pa rin ang karamihan at may masamang persepsyon dahil sa mga ganitong insidente. Hindi may pagkakaila na maganda ang rason kung bakit ginawa ang cryptocurrencies. Ngunit, mahalaga na maging informed at disiplinado tayo kung balak natin itong pasukin.